Nang pumasok ako sa bulwagan ng korte sa araw na yon, inirapan ni Amanda ang kanyang asawa na para bang ako'y isang nakakainis na matandang babae. Ngunit nang makita ako ng hukom, huminto ang mundo. "Aling Blanca," bulong niya, malaki ang mga mata. "Kayo nga, ikaw nga." Lahat ng nasa korte ay natahimik, habang nagpapalitan ng tingin ng takot ang aking anak at ang kanyang hambog na asawa. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at mag-comment kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Blanca. Ako ay 70 taong gulang at 6 na buwan pa lang ang nakakaraan. Isa lamang akong ordinaryong lola. Tuwing umaga, gumigising ako ng 5:30 ng umaga, nagtitimpla ng kape sa isang lumang tasa na bigay ng aking yumaong asawa, si Alfredo, sa aming ika-30 anibersaryo at dinidiligan ang aking mga orkidyas habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa bintana ng kusina. Simple at madaling hulaan ang buhay ko, ngunit puno ng maliliit na kagalakan na nagpapanatili sa akin na konektado sa mga alaala ng nakaraan. Halos 50 taon akong naging ina na isinakripisyo ang lahat para sa aking nag-iisang anak, si Amanda. Nagtrabaho ako bilang tagalinis sa araw, mananahi sa gabi, at tuwing Sabado at Linggo, nagbebenta ako ng mga kakanin sa lokal na palengke. Lahat ng ito ay para makapag-aral si Amanda sa magagandang paaralan at magkaroon ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. Nang magpakasal siya kay Ricardo, isang lalaking may malamig na tingin at ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, nilunok ko ang aking pagkabahala at tinanggap sila tuwing tanghalian ng Linggo na may pinakamasarap kong putahe at ngiti na nagtatago ng aking mga alalahanin. Pagkamatay ng aking asawa, umasa ako na magiging mas malapit kami ni Amanda. Gaano ba ako kamali? Sa halip na makahanap ng aliw sa isa't isa, nagsimula siyang ituring ako bilang pasanin. Ang kanyang mga pagbisita ay naging mekanikal, ang kanyang mga tawag ay mas bihira. Ang paraan ng pagtingin niya sa bahay kung saan ko siya pinalaki, ang bahay kung saan siya naglakad ng kanyang mga unang hakbang, kung saan ipinagdiwang namin ang lahat ng kanyang mga tagumpay, ay lubos na nagbago. Hindi na ito tahanan ng mga alaala, kundi isang ari-arian na dapat kunin. Ang pinakamalaking pagkabigo sa aking buhay ay nangyari sa isang maulan na Martes ng Oktubre. Naghanda ako ng bacalao con papas, ang paboritong recipe ni Amanda noong bata pa siya. Inilatag ko ang binurdahang mantel na ginawa ko noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo at bumili pa ako ng bagong ayos na bulaklak para sa okasyon. Pagdating nila, pumasok si Ricardo nang hindi man lang kumakatok na para bang siya na ang may-ari ng bahay. Umupo siya sa sofa na dating kay Alfredo at binuksan ang telebisyon nang hindi man lang ako binabati. May dalang folder ng mga dokumento si Amanda at ang malayo niyang tingin na na-develop sa mga nakaraang taon. Isang tingin na parang sa isang estranghero, hindi sa batang minsang humahawak sa aking kamay ng buong tiwala. "Ne, kailangan nating mag-usap," sabi niya sa malamig na boses na bumalot sa akin ng panginginig hanggang sa aking mga buto. Umupo siya sa gilid ng sopa na para bang ayaw niya manatili doon ng matagal. Napagdesisyunan namin ni Ricardo na napakalaki ng bahay na ito para sa'yo. Hindi mo na ito kayang alagaan mag-isa. Naramdaman kong kumirot ang aking puso habang siya'y nagpapatuloy. Nakahanap kami ng magandang residential area para sa mga katulad mo. Magkakaroon ka ng kasama, mga aktibidad at tulong medikal. Pero Amanda, bahay namin ito. Sagot ko. Pumalya ang boses ko. Nandito ang lahat ng itinayo namin, lahat ng alaala namin. Sumingit si Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Ang mga alaala ay nasa isip, Aling Blanca, hindi sa mga dingding. Magugustuhan ninyo ang residensyal, moderno, may hardin. Ang hindi niya sinabi, ngunit inihayag ng kanyang mapanuri na mga mata ay ang kanilang pagnanais sa aking bahay. Ang bahay na itinayo namin ni Alfredo nang may labis na sakripisyo sa loob ng mga dekada. Ang bahay kung saan hindi lamang mga alaala ang aming iningatan, kundi pati na rin ang isang bahagi ng aming kaluluwa. Inilagay ni Amanda ang folder sa mesa. Naasikaso na namin ang lahat ng papeles, kailangan mo na lang pirmahan.
Ang kanyang boses ay mekanikal na para bang nag-uusap tungkol sa isang ordinaryong kontrata at hindi tungkol sa pag-agaw sa kanyang sariling ina mula sa tanging lugar na natitira sa akin sa mundo. Nang tumanggi akong pumirma, mabilis na nagbago ang kapaligiran. Pinatay ni Ricardo ang telebisyon at hinarap ako ng may lamig na hindi pa niya kailanman naipakita ng ganoon kalantad. "Aling Blanca," sabi niya habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata, "kailangan ninyong maging makatwiran. Hindi na kayo maaaring manirahan mag-isa. Noong nakaraang linggo, nakalimutan ninyong patayin ang kalan. Delikado iyon. Iyon ay isang malinaw na kasinungalingan. Hindi ko kailanman nakalimutan na nakabukas ang kalan sa buong buhay ko. Ngunit napagtanto ko sa sandaling iyon na handa silang gumawa ng anumang bagay upang makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na araw, pinatindi nila ang panggigipit. Nagdala sila ng mga real estate agent nang hindi ako binabalaan. Mga estranghero na sumusukat sa aking mga silid at nag-uusap tungkol sa potensyal ng pagbabago na para bang hindi ako naroroon. Nagsimulang magbalot si Amanda ng aking mga gamit nang walang pahintulot. Nagdesisyon sa sarili niya kung ano ang kailangan kong dalhin at kung ano ang maaaring itapon o ibenta. "Ang luma na ng damit na ito, Nay," sabi niya, habang hawak ang asul na damit na isinuot ko sa libing ng aking asawa. "Hindi mo na ito kakailanganin sa residential." Bawat bagay na kanyang itinatapon ay para bang hinahatak ang isang piraso ng aking kasaysayan. Lumang litrato, mga love letter na isinulat sa akin ni Alfredo, mga libro na binabasa naming magkasama sa mga malamig na gabi. Para kay Amanda at Ricardo, lahat ng iyon ay sagabal lamang na sumasakop ng espasyo sa bahay na itinuturing na nilang sa kanila. Ang pumatak na huling patak ng tubig sa baso ay nang makita ni Amanda ang aking jewelry box. Isa itong maliit na kahoy na inukit na bigay sa akin ni Alfredo sa aming unang anibersaryo ng kasal. Sa loob, bukod sa ilang mahahalagang bagay na sentimental, ay ang kwintas ng perlas na pagmamay-ari ng aking ina. "Ito po ay aking iingatan," sabi niya habang inilalagay ang kahon sa kanyang bag. "Ang mga bagay na ito ay maaaring mawala sa residential." Sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata ng aking anak ang isang bagay na hindi ko kailanman napansin noon: kasakiman. Puro at simpleng kasakiman na nagbalatkayo bilang pag-aalala ng anak. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang isang galit na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking silid, habang naririnig ko si Amanda at Ricardo na nag-uusap ng pabulong sa sala tungkol sa kung paano lutasin ang problema na naging ako, umiyak ako nang hindi pa ako umiiyak simula nang mamatay ang aking asawa. Ngunit hindi lang ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkagalit, ng pagrerebelde laban sa kawalan ng katarungan sa pagtrato sa akin bilang isang bagay na itatapon pagkatapos ng isang buong buhay ng dedikasyon. Noon ko nagpasya, hindi ako aalis ng hindi lumalaban. Hindi ko hahayaang burahin nila ang aking pagkatao, na paliitin nila ako sa isang abala na dapat lutasin. Dahil sa bagong tuklas na determinasyon, pinunasan ko ang aking mga luha at nagsimulang mag-isip kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili laban sa mga dapat ay nagpoprotekta sa akin. Ang hindi ko alam ay sa loob ng maikling panahon, matutuklasan ko ang isang sikreto na ganap na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa bahay na iyon. Isang sikreto na iningatan ng aking minamahal na si Alfredo upang protektahan ako mula sa isang sandali tulad nito. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating si Amanda na may dala pang mga kahon at panibagong determinasyon. "Ngayon, aayusin natin ang opisina ni Papa," anunsyo niya, habang papunta sa silid na pinananatili kong buo simula nang pumanaw si Alfredo 3 taon na ang nakararaan. "Hindi," sagot ko nang may katatagan na nagulat sa kanya. "Hindi pa handa ang lugar na iyan para galawin." "Nay, 3 taon na ang nakalipas," sagot niya nang may pagkabagot. "Hindi natin maaaring panatilihin ang isang santuwaryo magpakailanman. Kailangan nang ihanda ang bahay para ibenta." Napagtanto ko noon na anumang sabihin ko, nagpasya na sila sa aking kinabukasan. Ibebenta ang bahay na mayroon o walang pahintulot ko. Makakahanap sila ng paraan upang ideklara akong walang kakayahan kung hindi ako makikipagtulungan.
Nang lumabas si Amanda para kumuha pa ng mga kahon sa kotse, pumasok ako sa opisina at nilock ang pinto. Iyon ang huling kanlungan ng mga alaala ng aking asawa, ang lugar kung saan ang kanyang amoy ay naroroon pa rin, kung saan ang kanyang mga gamit ay nanatili ng eksakto kung paano niya iniwan. Idinaan ko ang aking mga daliri sa mga libro sa estante, sa mga papeles na maingat na inayos sa mga folder, sa picture frame na may larawan namin ng kasal. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko kailanman napansin noon. Sa huling bahagi ng estante ng mga libro, nakatago sa likod ng hanay ng mga lumang ensiklopedya, mayroong isang maliit na safe na nakakabit sa dingding. Sa 47 taon ng pag-aasawa, hindi ko kailanman nalaman ang pag-iral nito. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisikap kong isipin ang combination. Sinubukan ko ang aming wedding anniversary, ang kaarawan ni Alfredo, ang kapanganakan ni Amanda, wala. Sa wakas, sa isang biglaang pag-iisip, sinubukan ko ang petsa kung kailan kami nagkakilala, ang maulan na hapon ng linggo na kami ay sumilong sa ilalim ng parehong tolda ng isang bakery. Sa gulat ko, bumukas ang safe. Sa loob ay may leather folder na may inukit na mga inisyal ni Alfredo na ginto. Nang buksan ko ito, nakakita ako ng mga dokumento na nagpahinto sa aking paghinga. Mga titulo ng ari-arian, mga bank statement ng mga account na hindi ko alam, mga sertipiko ng shares sa mga kilalang kumpanya, mga insurance policy na may halaga na nagpapalito sa aking isip. At sa gitna ng lahat ng ito, isang selyadong sobre na may nakasulat na pangalan ko sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ng aking asawa. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang sobre at nagsimulang magbasa. Minamahal kong Blanca, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan na ako ay lumisan na at natagpuan mo ang iningatan ko upang protektahan ang iyong kinabukasan. Patawarin mo ako sa pagtatago ng ating tunay na pinansyal na yaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa pag-iingat. Lagi akong nagdududa sa intensyon ni Ricardo. Mayroon sa kanya na nag-aalala sa akin simula pa, isang labis na ambisyon na nagpatakot sa akin sa maaaring mangyari kapag wala na ako rito upang protektahan ka. Kaya't binuo ko ang safety net na ito ng tahimik na inilalagay ang bawat sentimo na naipon namin. Ang lahat ng nakadokumento sa folder na ito ay eksklusibong pag-aari mo. Si Amanda ay magkakaroon lamang ng karapatan sa isang maliit na bahagi at iyon ay kung at tanging kung aalagaan kanya ng may parehong pagmamahal at dedikasyon na palagi mong ibinibigay sa kanya. Kung hindi, mayroon kang buong kapangyarihan upang protektahan ang iyong sarili. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ng may katalinuhan, mahal ko, hindi para sa paghihiganti, kundi para matiyak ang respeto na nararapat sa iyo. Sa kaibuturan, mabuting tao si Amanda, madali lang siyang maimpluwensyahan. Ngunit kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili, mayroon ka na ngayong paraan upang gawin ito. Buong pagmamahal magpakailanman, Alfredo. Tumulo ang luha sa aking mukha habang sinasalo ko ang bawat salita. Ang aking Alfredo, na laging tahimik at diskreto, ay nakapagtayo ng isang imperyo ng tahimik upang protektahan ako. Habang naniniwala akong nabubuhay kami ng simple, siya ay namuhunan sa mga ari-arian, shares, at negosyo na ngayon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Sa gitna ng mga dokumento, nakakita ako ng isang bagay na nagpahinto sa aking paghinga. Ang titulo ng gusali kung saan nakatira si Amanda at Ricardo. Ang marangyang apartment na labis nilang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanilang tagumpay ay akin pala. Nagbabayad sila ng upa sa isang administrator na direktang nagdedeposito ng halaga sa isang account na nakapangalan sa akin. Isang account na hindi ko alam na umiiral. Mayroon pa, si Alfredo ay nagmamay-ari ng shares sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ricardo. Hindi ito maliliit na shares, kundi isang malaking stake na sapat upang makaimpluwensya sa mahahalagang desisyon, maging sa kinabukasan ng mga empleyado tulad ng aking manugang. Nakaupo sa sahig ng opisina, napalilibutan ng mga papeles na kumakatawan sa mas maraming pera kaysa sa naisip kong pagmamay-ari, ako'y natawa na may luha sa mga mata. Akala nina Amanda at Ricardo ay pinapaalis nila ako sa aking bahay para makuha ito.
Nang hindi nila alam na ang bahay na ito ang pinakamaliit sa aking mga ari-arian. Ang paulit-ulit na katok sa pinto ay nagpabalik sa akin sa realidad. "Nay, buksan niyo po ang pintuan ngayon din," sigaw ni Amanda. Mabilis kong isinilid ang pinakamahalagang dokumento sa aking bag at ibinalik ang iba pa sa safe. Isinara ito ng maingat. Nang buksan ko ang pintuan, tiningnan ako ni Amanda nang may pagkayamot. "Ano po ang ginagawa ninyo na nakakulong dito?" "Nagpaalam lang ako," sagot ko nang may kalmado na ikinabahala niya. "May tama ka, Amanda. Siguro oras na para magpatuloy." Pinagmasdan niya ako nang may pagdududa, ngunit pagkatapos ay lumambot ang kanyang mukha, naniniwala na sa wakas ay sumuko na ako. "Masaya akong naintindihan mo, Nay. Makikita mo na ito ang pinakamabuti para sa lahat." "Oo," sumang-ayon ako. Mahigpit na hawak ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumento na magbabago ng lahat. Sigurado akong bawat isa ay makukuha ang eksaktong nararapat sa kanila. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang nina Amanda at Ricardo ang kanilang tila tagumpay sa isang botelya ng mamahaling alak sa sala, tumawag ako sa isang numero na nakita ko sa mga kontak ni Alfredo. Si Doktora Elena Viana, isang abogada. "Doktora Elena, ang pangalan ko po ay Blanca Mendonza, asawa ni Alfredo Mendonza. Kailangan ko po ang inyong tulong sa ilang mahahalagang bagay na may kinalaman sa aking mana." Nang ibaba ko ang telepono, tiningnan ko ang litrato ni Alfredo sa nightstand at ngumiti. "Laging alam mo, hindi ba, mahal ko? Laging alam mong darating ang araw na ito." Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng mahimbing, hindi dahil sa pagtanggap ng pagkatalo, kundi sa katahimikan ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang lakas. Si Elena Viana ay eksakto tulad ng paglalarawan ni Alfredo sa kanyang mga tala. Isang babaeng nasa edad na may matatalinong mata na walang pinalampas na detalye. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, 3 araw pagkatapos, naanalisa na niya ang mga kopya ng mga dokumento na ipinadala ko sa kanya sa email at nakabuo na ng paunang estratehiya. "Aling Blanca," sabi niya pagkatapos akong alukin ng kape, "napakamaingat ng inyong asawa. Maayos ang lahat ng dokumento, legal ang mga pamumuhunan, at walang duda na hindi mapagtatalunan ang testamento. Kayo ay, walang duda, isang napakayamang babae." Ang mga salitang iyon ay kakaiba sa akin, na laging namuhay nang nagbibilang ng sentimo para lang makaraos. Ngunit nagpatuloy ang abogada, ipinapakita sa akin ng isang detalyadong ulat ng lahat ng aking ari-arian. "Ang pinakainteresante," obserba niya, "ay binalangkas ng inyong asawa ang lahat sa paraan na hindi kayang tutulan ng inyong anak at manugang. Ang behavioral clause sa testamento ay partikular na matalino. Magkakaroon lamang sila ng karapatan sa isang bahagi ng mga ari-arian kung aalagaan kanila ng may pagmamahal at respeto. Kung isa sa alang-alang ang inyong sinabi sa akin tungkol sa kanilang pagtatangka na paalisin kayo sa inyong sariling bahay, madali nating maitatala na ang probisyong iyon ay nilabag. Ano ang dapat kong gawin ngayon?" Tanong ko. Sinisikap pa ring maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Yumuko si Elena nang may determinasyon sa kanyang mga mata. "Una, huwag na huwag kayong pipirma ng kahit anong ilagay nila sa inyong harapan. Pangalawa, kailangan kong panatilihin ninyo ang pagpapanggap na hindi pa ninyo nadiskubre ang anuman. Kapag mas lalo silang nalantad, mas mabuti para sa ating kaso. At tungkol sa bahay, hayaan ninyo silang isipin na nanalo sila sa ngayon. Magpanggap na isinasaalang-alang ninyo ang paglipat sa residential. Hilingin na bisitahin ang lugar. Magtanong tungkol sa mga gastos. Kapag mas marami silang inihayag, mas marami tayong ammunition." Sa mga sumunod na linggo, sinunod ko ng buo ang mga tagubilin ni Elena. Pinayagan kong ipagpatuloy ni na Amanda at Ricardo ang kanilang mga plano, nagpapanggap na sumusuko, habang lihim kong idinodokumento ang bawat usapan, bawat pinagtataguan na banta, bawat pagtatangka na siraan ako o ipamukha sa akin na ako ay walang kakayahan.
Dumating si Ricardo na may dalang doktor na kaibigan para suriin ang aking kalagayan sa pag-iisip, isang lalaki na halos hindi man lang ako sinuri bago imungkahi na maaaring ako ay nagkakaroon na ng demensya. Ni-record ko ang buong mapanlinlang na konsultasyon sa aking cellphone, sumusunod sa tagubilin ni Elena. Si Amanda naman, pinabilis ang kanyang mga pagsisikap na alisin ang laman ng bahay. Mga kahon at mas maraming kahon ng aking mga alaala ang binabalot, nilalagyan ng label at ipinapadala para sa donasyon o basta na lang itinatapon. Masakit makita ang aking mga alaala na tinatrato ng walang respeto, ngunit nanatili akong matatag, alam kong bawat kilos nila ay lalo lamang nagpapalakas sa aking kaso. Isang hapon, habang inaayos ni Amanda ang aking mga gamit sa sala, may ibinulong ako na para bang hindi sinasadya. Alam mo, Amanda, iniisip kong ibigay sa'yo ang aking pearl necklace bago ako pumunta sa residential. Sa huli, sa lola mo naman talaga yan. Huminto siya sa ginagawa niya, halatang interesado. Ang pearl necklace, yung nasa maliit na kahon na kahoy? Oo, pero hindi ko makita. Nakita mo ba kung saan? Namula ng kaunti si Amanda. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Kakaiba, patuloy ko nang walang bahid ng mali siya. Hindi ko rin makita ang mga sapiro na hikaw na ibinigay sa akin ng tatay mo sa ating ika-4 anibersaryo. Sana ay hindi nawala sa paglipat. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata, ang panandaliang pagkakasala na agad napalitan ng isang mahinang paliwanag tungkol sa paglalagay niya ng aking mga alahas sa isang ligtas na lugar. Kalaunan, iniulat ko ang pag-uusap na yon kay Elena nang ngumiti ng nasisiyahan. Perfecto, bumubuo tayo ng matibay na kaso ng pag-abuso sa ari-arian. Dumating ang mapagpasyang sandali nang, sumusunod sa payo ni Elena, humiling akong bisitahin ang sinasabing residential bago ako magpasya. Dinala ko nina Amanda at Ricardo isang linggo. Ipinapakita sa akin ang isang lugar na mas mukhang imbakan ng matatanda kaysa sa ipinangako nilang paraiso. Maliit na mga silid, labis na trabaho ang mga empleyado at amoy disinfektante na halos hindi maitago ang amoy ng ihi sa hangin. Hindi ba ang ganda, Nay? Tanong ni Amanda nang may pilit na kasiglahan. Tingnan ninyo, may community TV room pa. Tiningnan ko ang malungkot na silid kung saan 6 na matatanda ang nakatitig sa isang lumang telebisyon at naramdaman kong kumukulo ang aking tiyan. Magkano ang halaga ng lugar na ito? Tanong ko. Mabilis na sumagot si Ricardo. Huwag po kayong mag-alala diyan. Ibenta natin ang bahay ninyo at sapat na sapat ang pera para masakop ang gastos sa maraming taon. At paano kung mas matagal pa akong mabuhay kaysa sa pera? Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Hindi nila naisip iyon o mas masahol pa, naisip nila ngunit hindi nila ito inintindi. Pagbalik sa bahay, nanatili akong tahimik habang masigla silang nagtatalakay ng kanilang mga plano na ayusin ang bahay sa sandaling umalis ako. Pinag-usapan nila ang tungkol sa paggiba ng mga dingding, paggawa ng modernong kusina, pagbabago ng aking silid sa isang home office para kay Ricardo. At ang silid ni Papa? Bigla kong tanong. Nag-alinlangan si Amanda. Bueno, iniisip naming gawin itong guest room o baka mas malaking closet. Naiintindihan ko, sagot ko habang nakatingin sa bintana ng kotse upang itago ang sakit sa aking mga mata. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Elena at sinabi, handa na ako, itutuloy natin ang plano. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sina Amanda at Ricardo, dala ang mga pinal na papeles para sa paglilipat ng bahay at ang aking pagpasok sa residential. Isang lalaking nakasuot ng suit ang kasama nila, ang kanilang abogado, na kalaunan ay nalaman kong kaibigan lang ni Ricardo na nagtatrabaho bilang real estate consultant. Nay, dinalhan po namin kayo ng mga dokumento para pirmahan. Anunsyo ni Amanda habang inilalatag ang mga papeles sa mesa ng kusina. Sa sandaling pirmahan ninyo rito at rito, maaari na nating tapusin ang inyong paglipat sa residential. Na-reserve na po namin ang isang bakante para sa susunod na linggo. Tiningnan ko ang mga papeles ng kalmado, nagpapanggap na pinag-aaralan ito habang naririnig ang tunog ng doorbell. Sino kaya yon? Tanong ni Ricardo, naiinis sa pagkaantala.
Si kaibigang Margarita siguro, inosente kong sagot. Pinapunta ko siya para tulungan ako sa ilang bagay. Nang buksan ni Ricardo ang pinto, hindi si Margarita ang pumasok, kundi si Elena Viana, kasama ang isang judicial officer at isang social worker. Magandang hapon, sabi niya ng may professional na ngiti. Ako si Doktora Elena Viana, abogada ni Aling Blanca Mendonza. Nandito kami para sa isang opisyal na pagbisita na may kaugnayan sa isang reklamo ng pagtatangka ng panloloko at pang-aabuso laban sa isang matanda. Nawala ng kulay ang mukha ni Amanda habang sinisikap ni Ricardo na manatili sa kanyang pagiging kalmado. Dapat may pagkakamali, sabi niya habang iniaabot ang kamay na ganap na binaliwala ni Elena. Tinutulungan lang namin ang aking biyenan na lumipat sa isang lugar na mas akma sa kanyang edad. Kawili-wili, sagot ni Elena. Itinuro ang mga papeles sa mesa. Kung gayon, maaari kong ipagpalagay na ang mga dokumentong ito ay sinuri ng isang independenteng abogado na kumakatawan sa interes ni Aling Blanca. Ang katahimikan ay nakakabingi. Gusto ko ring ipagbigay alam, patuloy ni Elena, na mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang mga alahas at mahahalagang bagay na pag-aari ni Aling Blanca ay inalis sa residence na ito nang walang kanyang pahintulot. Ang judicial officer ay may warrant upang tingnan ang mga bagay na iyon. Noon ko nakita ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan, ang eksaktong sandali na napagtanto ng aking anak na ang kanyang plano ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot, pagkatapos ay kumipot sa galit, at sa wakas ay napuno ng luha nang maabot siya ng pagkaunawa. Nay, bulong niya, ano po ang ginawa ninyo? Dahan-dahan akong tumayo, naramdaman ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ano ang ginawa ko, Amanda? Ipinagtanggol ko ang aking sarili. Katulad ng alam ng tatay mo na isang araw ay kailangan kong gawin. Ang opisyal ng hustisya at ang social worker ay nagsimulang idokumento ang kalagayan ng bahay, kinukunan ng litrato, ang mga kahon na nakatambak, ang mga silid na bahagyang walang laman, ang mga transfer papers na hindi pa napipirmahan sa mesa. Si Elena ay nanatili sa tabi ko, isang kalmado at awtoritatibong presensya na nagpapahiwatig ng tiwala. Aling Blanca, sabi ng social worker, naipilit ba sa inyo na lisanin ang inyong tahanan laban sa inyong kalooban? Oo, matatag kong sagot. Ang aking anak at manugang ay pinipilit ako sa loob ng ilang buwan at nagbabanta pa nga na ideklara akong wala sa katinuan kung hindi ako sasang-ayon na pumunta sa isang nursing home. Sumulong si Amanda na nagagalit. Kalokohan po ito. Sinusubukan lang po naming alagaan siya. Naguguluhan po siya. Nakalimutan niya ang mga bagay, naiwan niya ang kalan na nakasindi. Kakaiba, singit ni Elena, habang kinukuha ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Nandito ang mga recording ng mga nakalipas na 2 buwan na sumasalungat sa pahayag na yan, kasama ang isang pag-uusap kung saan inamin ni Ginoong Ricardo na inimbento niya ang insidente ng kalan upang kumbinsihin si Amanda na hindi na kayang mabuhay mag-isa ng kanyang ina. Namutla si Ricardo. Illegal yan. Hindi kayo maaaring mag-record ng mga tao nang walang pahintulot. Sa totoo lang, ngumiti si Elena. Nag-record si Aling Blanca ng mga pag-uusap sa kanyang sariling bahay, kung saan siya ay may karapatan na protektahan ang kanyang interes. Bukod pa rito, meron kaming kamakailang mga medical report na nagpapatunay ng kanyang ganap na mental na kakayahan na isinagawa ng mga independenteng profesional, hindi ng mga doktor na kaibigan na dinala ng Ginoo. Nagtala ang social worker sa kanyang tablet habang nagpapatuloy sa kanyang maayos na trabaho ang judicial officer. Napaupo si Amanda sa isang upuan na umiiyak ng buong lakas. Ngayon, Nay, bakit niyo po ito ginagawa sa amin? Kami po ang pamilya ninyo. Pamilya? Ulit ko, pakiramdam ko ay halo-halong kalungkutan at galit. Bilang pamilya mo, ibinalot mo ang aking mga alaala na parang basura. Bilang pamilya, kinuha mo ang mga alahas ng iyong lola nang walang pahintulot. Bilang pamilya, pinlano ninyo ni Ricardo na iwanan ako sa isang nursing home na substandard para lang makuha ang bahay ko. Hindi po ganoon, hikbi niya.
Kinumbinsi po ako ni Ricardo na iyon ang pinakamabuti para sa inyo. Sabi niya po, nalilimutan ninyo na ang mga bagay na delikado para sa inyo na manirahan mag-isa. At naniwala ka sa kanya sa halip na magtiwala sa sarili mong ina? Tanong ko, pakiramdam ko'y muling nadurog ang aking puso. Kilala mo ba ako ng ganoon kaliit? Si Ricardo, napagtanto na wala na sa kontrol ang sitwasyon, ay sinubukan na bawiin ang awtoridad. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan na maaari nating lutasin bilang pamilya. Hindi natin kailangan ng mga abogado o opisyal ng hustisya. Aling Blanca, palagi naming gusto ang pinakamabuti para sa inyo. Ang pinakamabuti. Sumingit si Elena. Tulad ng mga pagtatangka na ilipat ang pagmamay-ari ng bahay sa pangalan ni Amanda bago pa man lumipat si Aling Blanca sa residential o ang mga unauthorized withdrawals mula sa bank account ni Aling Blanca sa mga nakaraang buwan. Lumaki ang mga mata ni Amanda. Hindi ko po alam ang pinag-uusapan ninyo, Nay. Sumpa po, hindi ko po kinuha ang pera ninyo. Hindi mo kinuha, sagot ko ng mahinahon. Pero si Ricardo, may bank statements ako na nagpapakita ng mga transaksyon gamit ang aking card sa pinagsamang account ninyo sa mga petsa na wala pa nga ako sa bahay. Inayos ni Ricardo ang kanyang kurbata, halatang hindi komportable. Dapat may pagkakamali. Walang pagkakamali, patuloy ko, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan habang bumalik ako. Tulad ng hindi pagkakamali na akala ninyo ako ay isang mahirap at walang kalaban-labang matanda, madaling manipulahin at itapon, ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam. Dahan-dahan akong lumapit sa aking bag at kinuha ang isang folder ng mga dokumento na inihanda ni Elena para sa akin. Ang tatay mo, Amanda, ay hindi lang ang tahimik na accountant na nakilala mo. Tahimik niyang binuo ang isang pinansyal na imperyo sa loob ng maraming taon at iniwan niya ang lahat sa iyo. Inilapag ko sa mesa ang mga titulo ng ari-arian, mga sertipiko ng shares, mga bank statement na may halaga na nagpapalaki sa mga mata ni Ricardo sa kawalang paniwala at kasakiman. Ang gusaling ito sa Avenida Paulista, itinuro ko ang isa sa mga titulo. Akin ito, pati na rin ang lupain sa baybayin na binisita ninyo noong nakaraang tag-init. Naniniwala kayong pag-aari ng iyong amo, Ricardo. Kinuha ni Amanda ang mga papeles na nanginginig ang mga kamay. Hindi po totoo yan. Totoo, kumpirma ni Elena. At mayroon pa. Ang apartment kung saan kayo nakatira ay pag-aari rin ni Aling Blanca. Nagbabayad kayo ng upa sa isang administrator na direktang nagdedeposito ng halaga sa isang account na nakapangalan sa kanya. Napatumba si Ricardo na para bang sinuntok. Imposible ito. At ang mga shares na iyon sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, Ricardo, ang mga binili ng isang hindi kilalang investor 5 taon na ang nakakaraan at naggarantiya ng iyong promosyon, ay akin din. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Si Ricardo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 10 minuto. Tiningnan ako ni Amanda na para bang nakakita ng multo. Bakit po hindi sinabi sa amin ni Papa? Tanong niya sa wakas, halos hindi marinig ang boses niya. Dahil hindi siya nagtitiwala sa intensyon ni Ricardo at sa nakita, tama siya na maging maingat. Sinubukan ni Ricardo ang isang huling desperadong pagmaniobra. Aling Blanca, maaari ba nating ayusin ito? Maliwanag na mayroong hindi pagkakaunawaan. Hindi namin alam ang mga yaman na ito. Nag-aalala lamang kami sa inyong kaligtasan. Kung marami kayong pag-aari, makakahanap kami ng mas magandang lugar, mas marangya. Hindi ako interesado sa anumang mas magandang lugar, matatag kong sagot. Ito ang aking bahay at dito ako mananatili. At tungkol sa aming apartment? Tanong ni Amanda, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Papalayas ka ba sa amin? Depende, sagot ko, nakaramdam ng halo-halong sakit at determinasyon. Kung gaano kayo handang matuto tungkol sa respeto, dignidad at tunay na pagmamahal. Sumagot naman si Elena. Samantala, mayroon ako rito ng temporary court order na pumipigil sa sinuman sa inyo na alisin ang mas maraming gamit sa bahay na ito o subukang ilipat ang pagmamay-ari nito. Hinihiling din namin ang agarang pagbabalik ng lahat ng gamit na nailabas na, lalo na ang mga alahas ng pamilya at personal na dokumento.
Naluha si Amanda habang nanatiling paralisado si Ricardo na para bang sinisikap na iproseso ang lahat ng impormasyon na kanyang narinig. Nagpapatuloy ang judicial officer sa kanyang trabaho. Kinukuhanan ng litrato ang bawat silid, bawat dokumento, bawat ebidensya ng nangyari sa bahay na iyon. Iminumungkahi ko, sabi ni Elena na may matatag na boses, na umalis na kayong dalawa ngayon at pag-isipan ng mabuti ang inyong mga susunod na hakbang. Handa kami na ipagpatuloy ang kasong ito kasama ang lahat ng legal na kahihinatnan nito, maliban kung magkakasundo tayo na ganap na rerespetuhin ang mga karapatan at kagustuhan ni Aling Blanca. Sa wakas, nakabawi si Ricardo sa kanyang boses, ngunit hindi na siya ang hambog na lalaking kilala ko. May takot sa kanyang mga mata. Magkano? Magkano ang halaga ng lahat ng ito? Tanong niya habang tinuturo ang mga dokumento. Ngumiti ng malamig si Elena. Mas malaki kaysa sa kaya mong bayaran sa isang buong buhay ng trabaho, Ginoong Ricardo. Ngayon, iminumungkahi ko na umalis na kayo. Nang magsara ang pinto sa likuran nila, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Inalalayan ako ni Elena sa sofa kung saan ako bumagsak, emosyonal na pagod. Napakalakas ng loob ninyo, sabi niya habang umuupo sa tabi ko. Hindi lahat ay magkakaroon ng lakas upang harapin ang sariling pamilya sa ganoong paraan. Hindi ko alam kung tapang o desperasyon, pagtatapat ko habang pinagmamasdan ang social worker na nagtatala pa rin. Hindi ko kailanman ginusto na dumating sa puntong ito. Sa kasamaang palad, madalas, ang mga pinakamamahal natin ang siyang pinakamalalim na nakakasakit sa atin, sagot ni Elena. Pero ngayon, ikaw na ang may kontrol. Ano ang gusto mong gawin sunod? Tumingin ako sa paligid ng sala, sa mga dingding na nakasaksi sa napakaraming sandali ng aking buhay, sa mga walang laman na espasyo kung saan dati ay may mga litrato at alaala. Gusto kong bawiin ang aking mga gamit, matatag kong sagot. At pagkatapos, gusto kong maunawaan ni Amanda ng eksakto ang kanyang ginawa, hindi para maghiganti, kundi dahil kailangan niyang matuto. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ako ng mga desperadong tawag mula kay Amanda. Sa simula, binaliwala ko silang lahat, sumusunod sa payo ni Elena na panatilihin ang distansya hanggang sa maayos ang mga legal na aspeto. Samantala, ganap na naglaho si Ricardo. Nalaman kong nagbakasyon siya sa trabaho at bumiyahe upang ayusin ang personal na mga bagay. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap, dinalhan ako ni Elena ng balita. Nakatanggap kami ng isang settlement proposal, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang folder. Ang inyong manugang ay handang ibalik ang lahat ng inyong ari-arian, kilalanin sa publiko na kayo ay nasa ganap na kontrol ng inyong kaisipan at talikuran ang anumang pag-angkin sa inyong bahay o pamana. At ano ang gusto niya bilang kapalit? Tanong ko na lubos na kilala ang karakter ni Ricardo para maniwala sa taos-pusong pagsisisi. Na huwag ninyong gamitin ang inyong impluensya bilang shareholder upang saktan siya sa kumpanya at huwag ninyong paalisin agad sa apartment. Humihingi siya ng 6 na buwan upang makahanap ng ibang lugar. Pinag-isipan ko sandali ang panukala. At si Amanda, ano ang sabi niya tungkol dito? Nagalinlangan si Elena. Ang inyong anak ay hindi nakibahagi sa negosasyong ito. Sa pagkaunawa ko, mayroong tensyon sa pag-aasawa matapos ang paglalantad. Hindi ito nakakagulat sa akin. Si Ricardo ay laging ang uri ng lalaki na lumalayo sa bangka kapag nagsisimulang lumubog ito. Ngayon na alam niyang hindi niya makukuha ang aking kapalaran, malamang ay sinisisi na niya si Amanda sa pagkabigo ng plano. Sabihin mo kay Ricardo na tinatanggap ko ang kanyang mga kondisyon na may isang kondisyon. Sagot ko pagkatapos mag-isip sandali. Kung gusto niyang manatili sa apartment ng 6 na buwan, kailangan niyang dagdagan ng 50% ang halaga ng upa. Sa huli, alam na niya kung sino ang tunay na may-ari. Ngumiti si Elena. Masaya kong ipapasa ang inyong mensahe. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Si Amanda ay nasa aking pintuan, mag-isa, na may malalim na eye bags at mukha na may marka ng mga gabing hindi makatulog. Maaari po ba akong pumasok? Tanong niya ng mahiyain, napakakaiba sa mayabang na babae
na nagtangkang paalisin ako sa aking sariling bahay. Tahimik kong binuksan ang pinto at pinapasok siya. May dala siyang 2 malalaking kahon na maingat niyang inilagay sa mesa ng sala. "Ang inyong mga alahas," sabi niya sa boses na nagtatago ng emosyon, "lahat ng mga ito, at pati na rin ang inyong mga photo album, ang mga sulat ni Papa, lahat ng kinuha ko." Binuksan ko ang unang kahon at nandoon ang mga kayamanan ng aking buhay, ang pearl necklace ng aking ina, ang mga hikaw na bigay sa akin ni Alfredo, ang singsing na pang-engagement na may maliit na sapiro na inipon niya sa loob ng 1 taon para bilhin. Naghiwalay na po kami ni Ricardo. Walang ano-ano'y sabi ni Amanda, sinira ang katahimikan. Sinisi niya ako sa lahat. Sabi niya, dapat ko raw napansin na hindi kailanman mamumuhay ng ganoon kasimple si Papa kung wala siyang tinatago. Hindi ako sumagot, patuloy lang ako sa pagsusuri sa nilalaman ng mga kahon. Sinisigurado na kumpleto ang lahat. "Nay," patuloy ang nanginginig niyang boses. "Alam kong hindi ko po karapat-dapat ang inyong kapatawaran. Ang ginawa namin, ang pinayagan kong gawin, ay hindi mapapatawad. Ngunit kailangan po ninyong malaman na talagang pinaniwalaan ko na tama ang ginagawa ko." Sa wakas, tumingin ako sa kanya at ang tama ba ay paalisin ako sa aking bahay, itapon ang aking mga alaala na parang basura, tratuhin ako na parang isang ulyanin na bata? "Hindi," inamin niya, malaya ang pag-agos ng luha. "Kinumbinsi ako ni Ricardo na lumalala ang kalagayan mo, na delikado para sa iyo ang manirahan mag-isa. Nag-imbento siya ng mga kwento tungkol sa iyo, na nakakalimot ka ng mga bagay, na iniiwan mo ang kala na nakasindi. At ako ay naniwala sa kanya sa halip na magtiwala sa sarili kong ina." "Bakit, Amanda?" tanong ko, nararamdaman ang bigat ng mga dekada ng pagmamahal na tila nasayang. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, paano mo naniwala na karapat-dapat akong tratuhin sa ganoong paraan?" Umupo siya sa sofa, mukhang mas maliit at mas marupok kaysa sa nakita ko sa kanya. Dahil mas madali, pagtatapat niya sa wakas. Mas madali paniwalaan na kailangan ninyo ng tulong kaysa aminin na nagpakasal ako sa isang lalaki na puro pera at posisyon lang ang inaalala. Mas madali magkunwari na inaalagaan ka namin kaysa harapin ang katotohanan tungkol sa kung ano ang naging kami. Ang kanyang mukha ay nagbaluktot sa tunay na kahihiyan. Nang imungkahi ni Ricardo na ibenta namin ang bahay, sinabi kong hindi. Tapos, nagsimula siyang magtanim ng pagdududa sa aking isipan, maliliit na butil ng pag-aalala tungkol sa iyong kalusugan sa pag-iisip, sa iyong kakayahang mamuhay mag-isa. At hinayaan kong lumaki ang mga butil na iyon dahil sa kaibuturan, gusto ko ang bahay. Gusto kong baguhin ito, gawing moderno, burahin ang mga marka ng nakaraan na nagpaparamdam sa akin ng pagkakasala dahil hindi ako ang anak na dapat ako. Tinamaan ako ng kanyang mga salita na parang isang paghahayag. Hindi lang kasakiman, kundi pagkakasala. Ito ang pagnanais na burahin ang mga ebidensya ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, lahat ng hindi niya kayang suklian. "At ngayon," tanong ko, "ano ang gusto mo sa akin, Amanda?" Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. "Wala. Hindi ako karapat-dapat sa anumang bagay mula sa iyo. Dumating lamang ako upang ibalik ang sa iyo at sabihin na kahit hindi mo ako kailanman patawarin, alam ko ang ginawa ko at gugugulin ko ang nalalabi kong buhay sa pagtatangka na maging isang mas mabuting tao." Tiningnan ko ang aking anak, dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, ang katapatan. Hindi ang kalkuladong manipulasyon na napakahusay ni Ricardo, ni ang pekeng pag-aalala na ipinakita niya sa mga nakaraang buwan, kundi ang tunay na kahinaan. "Saan ka nakatira?" tanong ko. "Sa isang kaibigan muna. Naghahanap ako ng maliit na apartment na kaya kong bayaran sa aking sahod." Tumango ako, sinasalo ang impormasyon. "At ang apartment?" "Nandoon si Ricardo," sagot niya. "Kinuha niya halos ang lahat sa kasunduan ng paghihiwalay.
Sabi niya, iyon ang pinakamababang magagawa ko matapos masira ang aming mga plano. Hindi ko maiwasang ngumiti ng may kabalintunaan. Si Ricardo ay nanatiling Ricardo hanggang sa huli. Amanda, sabi ko sa wakas, hindi ko maipapangako na babalik sa dati ang lahat. May malalim na nasira sa pagitan natin at magtatagal, kung mangyayari man, bago muling mabuo ang tiwala na iyon. Tumango siya, tinanggap ang aking mga salita nang walang protesta. Pero, patuloy ko, naniniwala ang tatay mo na sa kaibuturan, ikaw pa rin ang batang pinalaki niya. Naniniwala siya na makakahanap ka ng iyong daan pabalik sa taong dapat kang maging. Mas mahusay si Papa sa pagtingin sa kabutihan ng mga tao kaysa sa akin, bulong niya. Oo, sumang-ayon ako. At marahil kailangan kong matuto na magkaroon ng kaunting pananampalataya. Hindi ko siya pinatawad ng araw na iyon. Hindi ko siya inanyayahan na bumalik sa bahay. Ni hindi ako nangako na kalimutan ang nangyari. Ngunit nang tumayo siya upang umalis, hindi ko siya pinigilan na yakapin ako sandali. Isang mahiyain at walang katiyakang paghawak na naglalaman ng labis na pagsisisi at pag-asa. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa kasama ang aking mga nabawi na alahas at ang sakit ng isang pagtataksil na sariwa pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam din ako ng kakaibang bagay. Hindi lamang ang kasiyahan ng pagtatanggol sa aking sarili, kundi ang posibilidad, bagamat malayo, ng paggaling. Pagkalipas ng 2 linggo ng pagbisita ni Amanda, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula kay Elena. Aling Blanca, may lumitaw na sitwasyon na dapat ninyong malaman. Hindi binayaran ni Ricardo ang nadagdagan na upa ayon sa aming kasunduan. At sa pagkakaalam ko, plano niyang umalis ng bansa. Umalis ng bansa? Saan? Tila may pinsan siya sa Espanya. Ang aking mga sources sa kanyang kumpanya ay nagsasabing nag-resign na siya at ibinebenta na ang kanyang mga ari-arian. Hindi ito nakakagulat sa akin. Si Ricardo ay laging ang uri na tumatakas kapag lumalala ang sitwasyon. Ang nakakagulat ay ang sinabi ni Elena sumunod. Mayroon pa. Hinanap ako ni Amanda kahapon, humihingi ng tulong legal. Natuklasan niya na winasak ni Ricardo ang kanilang joint accounts bago ang paghihiwalay at iniwan siya na may iba't ibang utang sa kanyang pangalan. Nakaramdam ako ng kurot sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat, ang aking anak ang nagdurusa. Ano ang balak niyang gawin? Nagsasagawa kami ng mga precautionary measures upang pigilan siyang umalis ng bansa nang hindi nalulutas ang kanyang mga problema. Ngunit sa totoo lang, sa tingin ko ay nailipat na niya ang pera sa ibang bansa. Si Amanda ay halos bangkarote, bukod pa sa may utang. Pagkababa ng telepono, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang hardin kung saan madalas maglaro si Amanda noong bata pa siya. Naalala ko ang liham ni Alfredo, ang kanyang mga salita tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, hindi upang manakit, kundi upang protektahan at magturo. Kinabukasan, pinahanda ko kay Elena ang ilang dokumento at tinawagan ko si Amanda. Kailangan nating mag-usap, sabi ko lang. Dumating siya sa takdang oras, nakasuot ng simpleng damit na hindi ko pa siya nakita na suot. Ganap na nawala ang glamour ng asawa ng executive. Sinabi sa akin ni Elena tungkol kay Ricardo. Simula ko nang makaupo kami. Tungkol sa mga utang, ang pera, lahat. Tumango si Amanda nang may pagkabahala. Pinlano niya ang lahat ng yon buwan na ang nakakaraan. Habang nagpapanggap kaming nag-aalala para sa inyo, inihahanda na niya ang kanyang pagtakas. Ang tanga ko, Nay, napakabulag ko. Maraming matatalinong babae ang niloloko ng mga lalaking tulad ni Ricardo, sagot ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo diyan. Sisihin mo ang sarili mo sa ginawa mo sa akin, hindi sa ginawa niya sa iyo. Yumuko siya, tinanggap ang matinding katotohanan sa aking mga salita. Mayroon akong alok para sa iyo, patuloy ko, habang inilalabas ang isang folder sa mesa. Hindi ito kawanggawa o automatikong kapatawaran, ito ay isang oportunidad. Binuksan ni Amanda ang folder nang nag-aalangan at lumaki ang kanyang mga mata nang basahin ang nilalaman. Ito ay isang employment contract? Oo,
para sa Alfredo Mendonza Foundation, isang organisasyon na aking itinatatag upang tulungan ang mga matatandang biktima ng pang-aabuso ng pamilya at pagpapabaya. Ang ideya ay isinilang sa aking mga gabing hindi makatulog nang mapagtanto kong hindi ako nag-iisa sa aking kwento. Ilan pang matatanda ang namamanipula ng mga sakim na kamag-anak. Ilan ang napilitang umalis sa kanilang mga bahay, talikuran ang kanilang buhay, nang walang swerte na katulad ko na may maingat na asawa? Gusto ninyo po ba akong magtrabaho para sa inyo? Tanong ni Amanda, nalilito. Gusto kong magtrabaho ka para sa pundasyon. Magagamit ang iyong kaalaman sa administrasyon. Katamtaman lang ang sahod, pero makatarungan at may housing clause pa. Maaari mong okupahan ang maliit na apartment sa likod ng bahay na ito, na makakatipid sa iyong upa habang inaayos mo ang iyong buhay. Bakit? Bulong niya. Bakit mo po ito gagawin sa akin pagkatapos ng lahat? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang aking hardin na namumulaklak sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Amanda. Ginagawa ko ito para sa babaeng maaari mong maging, para sa anak na pinaniniwalaan ng tatay mo na ikaw pa rin sa kaibuturan, at ginagawa ko ito para sa lahat ng matatanda na hindi nagkaroon ng swerte na tulad ko, na walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Humarap ako sa kanya. Ang iyong trabaho ay magiging mahirap at madalas masakit. Makakarinig ka ng mga kwento na magpapaalala sa iyo ng ginawa mo sa akin. Kailangan mong tumingin sa mata ng mga taong pinagtaksilan ng mga dapat ay nagmamahal sa kanila. At marahil sa pamamagitan ng trabahong iyon, tunay mong maiintindihan ang sinubukan mong gawin. Hawak ni Amanda ang kontrata nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Marahil ay hindi ka karapat-dapat, sagot ko ng matapat. Pero laging sinasabi ng tatay mo na ang kapatawaran ay hindi karapat-dapat, ito ay iniaalok. Hindi pa ako handang lubos na patawarin ka, pero handa akong mag-alok ng 100. Sa mga sumunod na buwan, ginawa kong layunin ang aking sakit. Sa tulong ni Elena, nilikha ko ang Alfredo Mendonza Foundation gamit ang bahagi ng kayamanan na naipon ng aking asawa upang ipagtanggol ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bumili kami ng isang malaking bahay, malapit sa akin, at ginawa itong sentro ng legal at emosyonal na suporta para sa mga matatandang nasa vulnerable situation. Si Amanda, tapat sa kanyang salita, ay nagtrabaho ng walang pagod. Sa simula, ang ibang mga empleyado ng foundation ay tinatrato siya ng may pagdududa. Alam ng lahat ang aming kwento na hindi ko kailanman sinubukang itago, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang tunay na dedikasyon ay nagsimulang makakuha ng respeto. Ang landas ng pagtubos ay hindi madali para sa kanya. May mga araw na umuuwi siya dahil ang maliit na apartment sa likod ng aking bahay ay naging kanyang tahanan. Na may pulang mata mula sa labis na pag-iyak matapos makarinig ng partikular na masakit na kwento ng mga matatandang inabandona o pinagsamantalahan. Paano mo po ako natitingnan araw-araw? Alam ninyo po ang sinubukan kong gawin? Tanong niya sa akin isang gabi nang magkasama kami sa kusina. Dahil nakikita kong nagsisikap kang magbago, sagot ko lang. At dahil naniniwala ang tatay mo na maaari kang maging mas mahusay. Hindi na bumalik si Ricardo. Nalaman namin sa pamamagitan ng mga kontak ng foundation na siya ay nanirahan na sa Espanya at kasama na ang ibang babae, isang mayamang byuda. Sa pagkakataon lang ba? O pattern na? Isang bahagi ko ang nagtaka kung dapat ko siyang bigyan ng babala. Ngunit alam ng isa pang bahagi na ang ilang maninila ay mapipigilan lamang kapag nakahanap sila ng biktima na lumalaban. 1 taon matapos itatag ang foundation, nakatanggap ako ng isang karangalan na hindi ko kailanman inasahan. Isang Human Rights Award para sa aming trabaho sa mga vulnerable na matatanda. Sa araw ng seremonya, habang inihahanda ko ang aking talumpati, tiningnan ko ang mga manonood at nakita ko si Amanda sa unang hilera, pumapalakpak ng may luha sa mga mata. Nang gabing iyon, pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad kami sa hardin ng aming bahay, ang aming hardin, gaya ng naiisip ko na inabutan ako ni Amanda ng isang maliit na pakete.
Ano ito? Tanong ko. Buksan niyo po. Kinakabahan niyang sagot. Sa loob ay may isang handmade na libro. Sa mga pahina, idinikit ni Amanda ang mga lumang litrato ng aming pamilya. Marami sa mga parehong litrato na kanyang balewalang inimpake 1 taon na ang nakararaan. Ngunit ngayon, bawat isa ay may kasamang sulat kamay na tala na nagpapaalala sa sandaling nakunan at nagmumuni-muni sa kahulugan ng mga alaalang iyon. Ilang buwan po akong naghahanap ng mga litratong ito, paliwanag niya. Ang ilan ay kay Ricardo, ang iba naman ay sa mga kaibigan na ibinigay ko ng walang pag-iisip. Gusto kong muling tipunin ang aming mga alaala, hindi para burahin ang mga ito, kundi para parangalan. Tiningnan ko ng maingat ang libro, nararamdaman ang bigat ng mga dekada ng kasaysayan ng pamilya sa aking mga kamay. Sa huling pahina ay may bagong litrato ng foundation kasama ang buong team na nakatayo sa harapan ng gusali at sa ilalim ay isang simpleng inscription. Para sa aking nanay na nagturo sa akin na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli, at para sa aking tatay na laging alam na makakahanap ako ng aking daan pabalik. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, niyakap ko ang aking anak ng buong puso. Hindi ito ganap na kapatawaran. Ang ilang sugat ay masyadong malalim upang ganap na gumaling. Ngunit ito ay isang simula. Isang pagkilala na pareho kaming nagbabago, lumalago, natututong maging isang pamilya muli. Sa pagkakataong ito ay batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na obligasyon. Habang pinagmamasdan namin ang mga bituin mula sa aming hardin, naisip ko si Alfredo at kung paano niya pinlano ang lahat ng ito. Hindi lamang ang pinansyal na proteksyon, kundi pati na rin ang posibilidad ng pagtubos. Mas kilala niya ang aming anak kaysa sa sino man sa amin. Alam niyang maaari itong mawala, ngunit naniniwala rin siyang mahahanap niya ang kanyang daan pabalik sa liwanag. At habang nagniningning ang mga bituin sa itaas namin, naramdaman kong tama siya, higit sa lahat. 18 buwan pagkatapos ng pagtatatag ng foundation, nakatanggap ako ng balita na muling magpapabago sa lahat. Isang voluntaryong abogado na nagtatrabaho sa amin ang lumapit sa akin na may seryosong ekspresyon. Aling Blanca, may nakita po kami na dapat ninyong makita, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang folder. Sa aming investigasyon para sa kaso ni Aling Olivia, natuklasan namin na ang parehong scheme ay ginamit laban sa ilang iba pang matatandang babae. At hulaan ninyo kung sino ang nasa likod ng lahat. Binuksan ko ang folder at naramdaman kong nilalamig ang aking dugo. Naroon si Ricardo, gamit ang ibang pangalan, ngunit hindi maipagkakamali sa mga surveillance photos. Lihim siyang bumalik sa Brazil at nagpapatakbo ng isang sopistikadong scheme upang lokohin ang mga matatandang biyuda. Pinapapirma sila sa mga dokumento na naglilipat ng kanilang mga ari-arian sa mga ghost companies. Bumalik siya, bulong ko, at ginagawa niya rin sa ibang babae. Malungkot na tumango ang abogado. Na-report na namin sa mga awtoridad, pero kailangan namin ng isang taong nakakakilala sa kanya para formal na makapagpahiwatig. Isang taong makapagpatunay tungkol sa kanyang mga pamamaraan at personalidad. Nang gabing iyon, kinausap ko si Amanda tungkol sa natuklasan. Namutla siya nang makita ang mga litrato at dokumento. Hindi po siya nagbago, sabi niya nang may pait. Nakahanap lang po siya ng bagong biktima. Gusto ng mga awtoridad na magpatotoo tayo laban sa kanya, paliwanag ko. Nagpasya na ako na pupunta, pero hindi mo kailangan makisali kung ayaw mo. Tiningnan ako ni Amanda nang may determinasyon na nagpapaalala sa akin ng sarili ko. Hindi, Nay. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong harapin siya, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga babae. Sa mga sumunod na linggo, nakipagtulungan kami sa pulisya at sa public ministry. Nagbibigay ng detalyadong testimonya tungkol sa mga pamamaraan ni Ricardo, ang mga banayad na manipulasyon, ang maliliit na kasinungalingan na unti-unting lumalaki hanggang sa ganap na pandaraya. Si Amanda, lalo na, ay naging mahalaga sa pagpapaliwanag kung paano siya kinumbinsi na makibahagi sa plano laban sa akin. Kung paano siya nagtanim ng pagdududa at kawalan ng kapanatagan, kung paano niya unti-unting inhiwalay ang kanyang mga biktima. Nang dumating sa wakas ang araw ng paglilitis,
Nakaramdam ako ng pagkabalisa na hindi ko naranasan simula ng paghaharap sa aking bahay. Puno ang bulwagan ng korte. Ang aming kaso ay nakakuha ng atensyon ng media, bahagi dahil sa trabaho ng foundation, na ngayon ay kilala sa buong bansa para sa paglaban nito sa pinansyal na pang-aabuso ng mga matatanda. Nang pumasok ako sa korte kasama si Amanda sa aking tabi, naramdaman kong lahat ng tingin ay nakatuon sa amin. Ang pinakabagong biktima ni Ricardo ay magkakasamang nakaupo, mga babae na may edad 65 hanggang 85. Lahat ay may mga kwento na masakit na katulad ng sa akin. Dinala si Ricardo na may posas, nakasuot ng lumang suit na salungat sa ganda na palagi niyang ipinapakita. Nang magtagpo ang kanyang mga mata sa akin, nakakita siya ng kislap ng galit na mabilis na napalitan ng maskara ng kalkuladong charm na ginagamit din niya. Ang mapagpasyang sandali ay dumating nang pumasok ang hukom sa silid. Halos huminto ang aking puso nang makilala ko siya. Hukom Enrique Mendez, anunsyo ng judicial officer. Siya ang batang abogado na nagtrabaho bilang intern sa korte mga dekada na ang nakalipas noong ako ay sekretarya doon. Ang parehong mahiyain na lalaki na aking pinalakas ang loob ng tratuhin siya ng lahat ng may paghamak. Ang binatang binibigyan ko ng kape sa mga gabing nagtatrabaho siya ng gabi upang mag-aral para sa mga pagsusulit. Hindi niya agad ako nakilala, abala sa mga paunang pamamaraan. Ngunit nang dumating ang pagkakataon kong magpatotoo at binanggit ko ang aking pangalan, nakita kong tumingin siya sa mga papeles nang may pagtataka at pagkilala. Aling Blanca? Tanong niya habang inaayos ang kanyang salamin na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Blanca Almeida ng Secretariat ng Regional Court. Opo, mahal na hukom, sagot ko ng may bahagyang ngiti. Matagal na po iyon. Sandaling ngumiti ang hukom bago ibalik ang kanyang profesional na ekspresyon. Tunay ngang matagal na, mangyaring magpatuloy sa inyong testimonya. Sa sumunod na 2 oras, detalyado kong isinalaysay ang lahat ng ginawa ni Ricardo, kung paano niya minanipula ang aking anak, kung paano niya sinubukang agawin ang aking bahay at dignidad, kung paano niya planong iwanan ako sa isang nursing home na may kaduda-dudang kalidad. Ikinuwento ko ang pagtuklas sa yaman na iniwan ng aking asawa at kung paano nito nasira ang kanyang mga plano. At ngayon, pagtatapos ko, ginagawa niya rin ang parehong bagay sa ibang mga babae na hindi nagkaroon ng swerte na tulad ko na may maingat na asawa. Nang matapos ako, tumayo ang abogado ni Ricardo para sa cross-examination. Sinisikap na ipinta ako bilang isang naguguluhang babae na nag-isip ng pag-uusig kung saan mayroon lamang pag-aalala ng pamilya. Aling Blanca, tanong niya nang may pikeng simpatiya. Hindi ba totoo na nagkakaroon kayo ng mga paglimot noon? Na kung minsan ay nakakalimutan ninyo kung saan ninyo inilagay ang mga bagay? Naiwan ninyo ang kalan na nakasindi? Hindi, matatag kong sagot. Wala akong ganoong problema kailanman. Inimbento lang ng iyong kliyente ang mga kwentong iyon upang kumbinsihin ang aking anak na kailangan akong ipasok sa nursing home. At paano ka naman nakakasiguro niyan kung may problema ka sa memorya? Mariin niyang tanong ng may mapagmataas na ngiti. Objection, mahal na hukom, singit ng fiskal. Argumentative, accepted, sagot ni Hukom Enrique. Abogada, baguhin mo ang iyong tanong. Ngunit bago niya magawa, humingi ako ng pahintulot na sumagot. Ang ginang po ay nagtatanong, paano ako nakakasiguro? Nakakasiguro po ako dahil mayroon akong kumpletong medical reports na ginawa matapos ang pagtatangka ng aking manugang na ideklara akong walang kakayahan. Nakakasiguro po ako dahil mayroon akong mga recording niya na umaamin na inimbento niya ang mga insidenteng iyon. At nakakasiguro po ako dahil sa edad na 70, naaalala ko pa rin ang unang araw na ang ngayong si Hukom Enrique Mendez ay pumasok sa korte bilang isang intern, nakasuot ng dark blue suit na masyadong malaki sa kanyang mga balikat. May dalang synthetic leather folder na napanalunan niya sa kanyang ina bilang regalo sa pagtatapos. Lahat ng nasa korte ay natahimik. Tiningnan ako ni Hukom Enrique ng may halo-halong pagtataka at emosyon.
Naaalala ko ang bawat detalye ng araw na iyon, tulad ng naaalala ko ang bawat detalye ng araw na sinubukan akong kumbinsihin ng aking manugang at anak na hindi ko na kayang alagaan ang aking sarili. Ang aking memorya, ginang abogada, ay perpekto at buo. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang ng tunog ng pluma ng hukom na pumupunit ng isang bagay sa kanyang notebook. Si Amanda ay nagpatotoo agad nang may tapang na nagpuno sa akin ng pagmamalaki. Lantaran niyang ikinuwento kung paano siya minanipula ang kanyang sariling pagkakasala at pagsisisi, ang landas ng pagtubos na kanyang natagpuan sa pamamagitan ng trabaho sa foundation. Kinumbinsi po ako ni Ricardo na nawawalan na ng kakayahang mental ang aking nanay. Paliwanag niya na may luha sa boses. Nagsimula siya sa maliliit na suhestyon. Napansin mo ba kung paano nakalimutan ng nanay mo ang pangalan ng aktor na iyon? Nakita mo ba kung paano niya pinaghalo ang mga petsa? Hanggang sa nagsimula akong makakita ng mga problema kung saan wala naman. Nang sa wakas ay nagpatotoo si Ricardo para itong panonood ng isang artista sa entablado. Tinanggihan niya ang lahat ng akusasyon. Ipininta niya ang sarili bilang isang nag-aalala na manugang na gusto lamang ang pinakamabuti para sa kanyang biyenan. Umiyak pa siya ng pekeng luha habang nag-uusap tungkol sa kung paano siya nasaktan sa mga akusasyon. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ng fiskal ang mga ebidensya, mga recording, mga pekeng dokumento, mga testimonya ng lahat ng iba pang biktima na ang mga kwento ay halos magkapareho sa akin. At sa wakas, mga bank records na nagpapakita kung paano niya inilihis ang pera mula sa kanilang lahat. Sa pagtatapos ng paglilitis na tumagal ng 3 araw, ipinahayag ni Hukom Enrique Mendez ang kanyang hatol. Ricardo Alves da Costa. Ipinasiya ng korte na ito na guilty ka sa lahat ng mga akusasyon ng panloloko, paggawa ng maling ideya, pamimilit, at pang-aabuso laban sa mga vulnerable na matatanda. Ang Ginoo ay pinagsamantalahan ang tiwala ng mga miyembro ng pamilya at ng mga kababaihan na sa kanilang gintong edad ay nararapat sa proteksyon at respeto, hindi sa manipulasyon at pagnanakaw. Inayos ng hukom ang kanyang salamin, direktang tumingin kay Ricardo. Lalong nakakabahala sa korte na ito ang lamig kung paano pinlano at isinagawa ng Ginoo ang kanyang mga krimen. Na partikular na target ang mga taong itinuturing niyang mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Huminto siya. Pagkatapos ay nagpatuloy sa boses na pinagsama ang awtoridad at pinigilang emosyon. Para sa mga krimeng ito, hinahatulan ko ang Ginoo sa 20 taon na pagkakakulong sa saradong rehimeng kulungan bukod pa sa buong pagbabayad pinsala sa mga biktima at multa na proporsyonal sa pinsalang dulot. Habang dinadala si Ricardo palabas ng korte, tiningnan ako ni Hukom Enrique at ginawa ang isang maliit na kilos ng pagkilala na kaunti lang ang nakapansin. Ngunit para sa akin ay nangangahulugan ng lahat. Isang paalala na ang maliliit na kabutihan, tulad ng paghikayat sa isang hindi tiyak na intern mga dekada na ang nakalipas, ay maaaring bumalik kapag hindi inaasahan. Pagkalabas namin ng korte, pinalibutan kami ng mga reporter at ng iba pang matatandang babae na dumalo sa paglilitis upang makahanap ng inspirasyon at pag-asa. Lumapit sa akin ang isang ginang na halos 80 taong gulang na may luha sa mga mata. Binigyan mo ako ng lakas ng loob, sabi niya habang hinahawakan ang aking mga kamay. Matapos kitang makita sa pahayagan na nag-uusap tungkol sa foundation, napagtanto ko na ginagawa rin ng aking pamangkin ang parehong bagay sa akin. Salamat sa iyo, nagawa kong huminto bago pa huli ang lahat. Nang gabing iyon sa bahay, magkasama kaming umupo ni Amanda sa hardin na may botelya ng alak, ipinagdiriwang hindi lamang ang tagumpay sa korte, kundi pati na rin ang landas na aming tinahak ng magkasama. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic? Tanong niya habang nakatingin sa mga bituin. Kung hindi sinubukan ni Ricardo na kunin ang bahay mo, hindi sana iiral ang foundation. Lahat ng mga babaeng tinutulungan namin ngayon ay walang pupuntahan. Laging sinasabi ng tatay mo na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, makakahanap tayo ng layunin, sagot ko. Sa tingin ko, sa huli, tama rin siya doon. Ngumiti si Amanda.
Isang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Nagpapaalala sa akin ng batang siya bago pumasok si Ricardo sa aming buhay. Ipagmamalaki ka niya, Nay, sa lahat ng itinayo mo mula sa sakit. Sa ating dalawa, marahan kong itinama. Laging alam niya na makakahanap ka ng iyong daan pabalik. Tiningnan namin ang bituing kalangitan sa katahimikan sa loob ng ilang minuto. Bawat isa ay nalulunod sa sariling mga kaisipan. Ang foundation ay naging higit pa sa isang trabaho para sa amin. Ito ay isang ibinahaging misyon, isang layunin na muling nagkonekta sa amin sa paraan na hindi ko kailanman naisip na posible pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Ang nangyari ngayon sa korte, sabi ni Amanda sa wakas, nang makilala ka ng hukom, para itong nakita ang tadhana na unti-unting lumalabas, na para bang sa wakas ay nagkakasama ang lahat ng piraso. Ganyan talaga ang buhay, sagot ko. Minsan, ang mga kabutihan na iniaalay natin ay bumabalik sa atin kapag pinakakailangan natin. Hindi ko kailanman naisip na ang mahiyain na intern na iyon ay isang araw magiging hukom na huhusgahan si Ricardo. Ganyan ka po talaga, hindi po ba? Laging tumutulong sa iba nang walang inaasahang kapalit. Ngumiti ako. Naaalala ang lahat ng maliliit na kilos sa buong buhay ko na hindi ko kailanman itinuring na pambihira. Magdala ng kape sa mga intern na nagtatrabaho ng gabi, ipagtanggol ang mas batang empleyado laban sa mapang-aping boss. Mag-alok ng balikat na masandalan sa mga kasamahan sa trabaho na may problema. Ganoon lang po ang pagpalaki sa akin, sagot ko. Laging sinasabi ng lola mo na ang kabutihan ang tanging pamumuhunan na hindi kailanman nabibigo. Itinaas ni Amanda ang kanyang baso sa hustisya at sa kabutihan na laging bumabalik. 5 taon ang lumipas mula ng paglilitis kay Ricardo. Ang Alfredo Mendonza Foundation ay naging pambansang referensya sa pagtatanggol ng mga karapatan ng matatanda. Ang nagsimula bilang isang maliit na opisina ng legal na suporta ay lumawak sa 3 unit sa iba't ibang lungsod, nag-aalok hindi lamang ng legal na tulong, kundi pati na rin ng psikolohikal na suporta, mga aktibidad na panlipunan, at kamakailan ay temporary housing para sa mga matatandang nasa vulnerable situation. Isang maaraw na umaga ng tagsibol, nakaupo ako sa hardin ng foundation, pinagmamasdan ng isang grupo ng mga ginang na nakikibahagi sa isang klase ng Tai Chi nang lumapit si Amanda na may sobre sa mga kamay. Dumating po ngayon, sabi niya, iniaabot sa akin ang sobre na may selyo ng Ministry of Justice. Sa tingin ko po, ito na ang hinihintay natin. Nanginginig ang mga kamay dahil sa edad, ngayon na ako ay 75 taong gulang, nararamdaman ko na ang bigat ng mga taon sa aking mga kasukasuan. Binuksan ko ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Approved, anunsyo ko. Nakaramdam ng buhol sa aking lalamunan. Ang Blanca Bill para sa asset at psikolohikal na proteksyon ng mga vulnerable na matatanda ay isinabatas kahapon. Umupo si Amanda sa tabi ko, ang kanyang mga matay kumikinang sa pinipigilang luha. Nagtagumpay po tayo, nanay. Nagtagumpay po talaga tayo. Ang proyekto, bunga ng 30 taon ng walang pagod na pagtatrabaho kasama ang mga mambabatas at organisasyon na nagtatanggol sa karapatan ng matatanda, ay lumikha ng mas matatag na legal na mekanismo upang protektahan ang mga taong lampas 65 taong gulang laban sa pinansyal at psikolohikal na pang-aabuso, lalo na ang mga isinasagawa ng mga miyembro ng pamilya. Ito ang kaganapan ng lahat ng aming natutunan mula sa aming sariling masakit na karanasan, na ginawang instrumento na makakaiwas sa libu-libong iba pang matatanda na maranasan ang parehong paghihirap. Ipagmamalaki ka ng tatay mo, bulong ko habang maingat na inilalagay ang liham pabalik sa sobre. Hindi lamang sa amin, kundi sa kung paano kami pinayagan ng kanyang pananaw na lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming sarili. Hinawakan ni Amanda ang aking kukulubot na kamay sa kanyang mga kamay. Sa edad na 50, naging isang malakas at mahabaging babae siya. Lubos na kakaiba sa manipulado at walang tiwala na tao na halos nagpaalis sa akin sa aking sariling bahay. Ang kanyang trabaho sa foundation ay nagpabago sa kanya tulad ng pagbabago sa akin. May ipapakita po ako sa inyo, sabi niya, tinutulungan akong bumangon.
Isang sorpresa na inihahanda namin para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng foundation. Naglakad kaming magkasama patungo sa bagong wing ng pangunahing gusali na pinanatiling sarado sa mga nakaraang linggo habang isinasaayos. Binuksan ni Amanda ang pinto at inakay ako papasok. Ang mga dingding na dati walang laman ay ngayon ay puno ng mga litrato, 12-dosenang mga ito na maingat na inayos. Ito ang mga mukha ng mga matatanda na aming tinulungan sa loob ng mga taon. Bawat isa ay may maliit na plaka na nagkukwento ng kanilang maikling kasaysayan. Ito ang hallway of stories, paliwanag ni Amanda. Gusto naming makita ng lahat ng bibisita sa foundation ang mga mukha at malaman ang mga kwento ng mga taong tinutulungan namin upang maunawaan nila na ang bawat matanda ay hindi lamang isang kaso, kundi isang buong buhay ng mga karanasan, alaala at dignidad. Sa gitna ng pangunahing dingding ay may bakanting espasyo na naghihintay ng mas malaking larawan. At dito, patuloy niya, ang litrato ninyo po, Nanay, kasama ang kwento na nagpasimula ng lahat ng ito. Naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganitong pagkilala. Sa huli, masuwerte lang ako. Marami pang iba ang walang proteksyon na iniwan sa akin ni Alfredo. Iyan po mismo ang dahilan kung bakit kailangang ikwento ang inyong kwento, giit ni Amanda. Para ipakita na posible ang lumaban, na hindi kailanman huli ang lahat para ipagtanggol ang sarili, at na kahit ang pinakamasamang pagtataksil ay maaaring magdulot ng mabuti sa huli. Dahan-dahan kaming naglakad sa pasilyo. Humihinto upang basahin ang ilan sa mga kwento. Si Aling Olivia, 82 taong gulang, na nabawi ang kanyang bahay matapos subukang ibenta ng kanyang pamangkin nang walang pahintulot niya. Si Mang Alberto, 77 taong gulang na nakatakas mula sa isang mapang-abusong kasal pagkatapos ng mga dekada ng psikolohikal na manipulasyon. Si Aling Carmen, 90 taong gulang na nagreklamo sa kanyang mga anak dahil sa maling paggamit ng pera at ngayon ay nagbibigay ng mga lecture tungkol sa pinansyal na kalayaan sa 3 edad. Lahat ng mga taong iyon, sabi ni Amanda, natagpuan ang kanilang tinig at ang kanilang lakas dahil ikaw ang unang nakahanap ng sa iyo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod ngunit kapaki-pakinabang na araw, umuwi ako sa aking bahay, ang parehong bahay na halos mawala sa akin 5 taon na ang nakalipas. Si Amanda ay nakatira na ngayon sa kanyang sariling maliit na bahay malapit sa foundation, ngunit madalas pa rin kaming naghahapunan ng magkasama at tuwing linggo dumarating siya upang mag-almusal kasama ako. Binubuhay muli ang isang tradisyon na nawala namin sa mga mahihirap na taon. Umupo ako sa beranda na may tasa ng tsaa, pinagmamasdan ng hardin na labis na minahal ni Alfredo at ngayon ay mas maganda kaysa dati. Ang mga orkidyas ay namumulaklak ng sagana, inaalagaan ng aking mga kamay, na bagamat mas mabagal na dahil sa edad, alam pa rin kung gaano karaming tubig at araw ang kailangan ng bawat halaman. Naisip ko kung paano ganap na nagbago ang aking buhay sa mga nakaraang taon. Mula sa halos trahedya ng pagkawala ng aking bahay at dignidad, lumitaw ang isang layunin na hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako. Mula sa pagtataksil ng aking nag-iisang anak, ay isinilang ang isang mas malalim at tunay na pagkakaisa kaysa sa aming dating relasyon. Sa mesa sa tabi ng aking upuan ay naroon ang lumang jewelry box na sinubukan ni Amanda na dalhin, na ngayon ay naibalik at naayos. Binuksan ko ito at kinuha ang pearl necklace ng aking ina. Pinadaan ang aking mga daliri sa makinis at makinang na mga perlas. Bukas, gagamitin ko ito sa seremonya ng paggunita sa anibersaryo ng foundation kung saan opisyal na ipapahayag ang Blanca Bill. Isang maliit na sobre sa ilalim ng kahon ang pumukaw sa aking pansin. Binuksan ko ito at nakita ang isang sulat kamay na tala mula kay Amanda. Nay, hindi ko po kailanman ganap na mabubura ang sakit na aking idinulot. Ngunit umaasa ako na magpapatuloy akong maging karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Bawat araw sa foundation ay nagpapaalala sa akin na ang aming trabaho ay hindi lamang tungkol sa batas at karapatan,
kundi tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad na sinisikap na alisin ng marami sa aming mga matatanda. Salamat po sa pagtuturo sa akin na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli. Hindi kailanman huli ang lahat upang gawin ang tama. Buong pagmamahal at pasasalamat, Amanda. Isinilid ko pabalik ang tala sa kahon, nakaramdam ng kapayapaan na dumarating lamang kapag sa wakas ay nauunawaan natin na kahit ang pinakamasakit na karanasan ay maaaring magdulot sa atin ng mga lugar na hindi natin kailanman naisip na mararating. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ako para sa seremonya, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang puting buhok na ngayon ay buong pagmamalaki kong isinusuot, ang mga kulubot na nagmamarka sa mukha na nakakita ng labis na pagdurusa at kagalakan, ang mga matang lumuha ng maraming beses ngunit ngayon ay kumikinang sa layunin at kasiyahan. At naisip ko kung ano ang sasabihin ko sa aking talumpati, ang mga salita na nais kong marinig ng ibang kababaihan na kasing edad ko at dalhin sa kanilang sarili. Hindi kailanman huli ang lahat para ipagtanggol ang sarili. Hindi kailanman huli ang lahat para gawing layunin ang sakit. At hindi kailanman huli ang lahat para tuklasin ang sarili mong lakas, kahit na ang mga dapat na nagpoprotekta sa iyo ay sila ring sumusubok na pabagsakin ka. Nang dumating ako sa foundation ng umagang iyon, sinalubong ako ng maraming nakangiting mukha. Ang team na aming binuo, ang mga matatandang aming tinulungan, mga awtoridad at mga taga-suporta na naniniwala sa aming adhikain. At sa sentro ng lahat, si Amanda, na ngayon ay Executive Director ng Foundation, ay naghihintay sa akin ng may mainit at taus-pusong yakap. Nang umakyat ako sa entablado upang magbigay ng aking talumpati, tiningnan ko ang lahat ng mga taong iyon at nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat sa lahat. Oo, sa lahat, maging sa pagtatangka ni na Ricardo at Amanda na kunin ang lahat sa akin. Dahil kung wala ang kadilimang iyon, ay hindi ko kailanman natuklasan ang liwanag na ngayon ay nagbibigay ilaw sa napakaraming iba pang buhay. Ang pangalan ko ay Blanca, simula ko habang inaayos ang mikropono. Ako ay 70 taong gulang at ito ang kwento kung paano ko halos nawala ang lahat upang makahanap lamang ng isang layunin na mas malaki kaysa sa naisip ko. At habang ibinabahagi ko ang aking paglalakbay, nakita ko sa mga mata ng mga manonood ang pagkilala, ang pag-asa, at higit sa lahat, ang determinasyon na ang aking kwento ay hindi magiging natatangi, na magkasama naming nililikha ang isang mundo kung saan ang mga matatanda ay tratuhin ng may respeto at dignidad na nararapat sa kanila. Sa pagtatapos ng talumpati, habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan, tiningnan ko ang langit sa pamamagitan ng matataas na bintana at ngumiti. Nakita mo, Alfredo? Naisip ko, tama ka sa lahat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click mo na ang susunod na video na lumalabas sa screen. Dahil doon ay makikita mo ang kwento ng pagtataksil at pagbabago na hindi mo kailanman nakita.